Natabihan ka na ba ng isang napakabagsik at naghuhumindik na putok? Yung tipong pag sininghot mo, gumuguhit dito sa lalamunan. Yup. Yung bagsik. Nung dating, nung nasa DLSU pa ako, yung nag-LRT ako, ayan, yung mga nakataas kamay. Hay, nako! Ibaba mo yan, alas 7 ng madaling ng umaga. Yan ang una kong maaamoy. Ayoko nga. On tonight's episode, we're breaking down. Yes, we're breaking down! Kasi ang baho talaga! Ang baho! Pwe! Baba mo yan! Welcome back mga ka-atraso sa perwisyo publiko. Problemang kinaiisan ninyo. Well, mostly us. Mostly us. Bibigyan ng solusyon mas ikakaasar ninyo. Siyempre, kung kami naasar, dapat kayo rin. Magdodog show pa kayo. Diba? Kasi these are problems that we don't care about, but you send them to us anyway. Via our Problema, database. na-experience na nga namin yung problema na yan. Tapos babanggitin nyo pa. Alam na namin. Diba? Kaya sa sobrang inis po namin, hindi na kami gumawa ng specialized na database para dito. Saan nyo po isi-send yan? Kung may nagtatanong po sa akin, i-send nyo po dito sa link na to na lalabas sa baba. tinyurl.com/send-to-snap. O diba, database na isa naming show, doon nyo na lang na ilagay. Wala kami paki. Maghalo-halo na sila. Bago nga pala tayo magsimula, may pabati. Binabati ng happy birthday si Wow. Gerard Peña, Jen Cruz at si Lilian Cruz. Wow. Kung May sino yun, shout hindi out ko na ho pala kilala tayo. yun. Oo. Shout out na pala tayo. Wow. Happy birthday sa inyo. Happy birthday. Doon sa nagpabati sa akin na pasensya na kung hindi lumabas to episode na to. Sa birthday nila. Sa August 28. Pasensya na. Belated na lang. Oh, at least sa bati, di ba? At least sa bati. Anyway, welcome back everyone to Crumb Society. But before anything else, nauna pa yung bate kaysa dito. Oh. If you're new here, welcome to Crumb Society because we release new conversations and stories regularly. So be sure to like, subscribe, and follow us on YouTube, Spotify, and Apple Podcasts. It helps support the show and make sure you never miss an episode when it drops. Alright. Yes. Sabi nga natin sa simula ng video na to or sa podcast na ito, Yeah. ang perwisyong publiko na ating aamuyin ay tungkol sa mga taong may putok. Ay, nako. Sakit sa ulo na ito. Lalo, sabi ko nga sa simula, di ba, nung nagko-commute ako talaga sa LRT, Putok talaga. grabe. Parang, gets ko naman na, pwede ka na maligo sa office. May mga office na may shower na ina-offer. Pwede ka maligo. Pero, give consideration to others. Mag-toothbrush ka man lang. That's the simplest thing that you can do. Exactly. Okay. Simulan na natin to. Simulan na natin sa unang perwisyo na ating itatalakay. First question ay nanggagaling kay Mick from Pasig. Anak ko, taga Pasig. Saludo ako. Favorite.
Hindi, saludo ako kasi 'di ba, naalala mo ba yung Pasig before Vico? Yung talagang basura yung Pasig River. Oo. So, sa lahat ng tao na sensitive sa amoy, yung mga taga Pasig, saludo ko sa inyo. Grabe naman, hindi naman parang yung buong Pasig nakasingot dun sa basura sa river. Hindi naman gano'n. Gets nila yun. Anyway, sabi ni Mick, "Hello, Crime Society. I work in Makati and it takes me about 2 hours every day one way to get to Ayala from the east side of Pasig." Ano ba yung east side ng Pasig? Di ko na maalala. Di siguro somewhere along Ortigas Avenue. Mga Ortigas, ganun. no? Oo. Okay. At syempre, alam naman natin na nakaka-stress at nakakawala ng poise ang pagko-commute sa Ortigas. Ayun nga, Ortigas. Pagko-commute via Ortigas Ave, C5, and EDSA. Yes, I know this very well. Yeah. So, I make sure to really make myself smell nice when leaving the house. Good. Great job! Approve. Great job. At least nag-effort. Great job. However, there is this one time when I was on the MRT nang may nakasabay ako sa may Shaw station na medyo iba yung amoy. At first, akala ko from a kili-kili of some guy. But by the time na nasa Guadalupe na kami, biglang napabitaw si Kuya sa handrail and his wristwatch came close to my nose. Ay, patay tayo dyan. Imagine ko na kung na yung amoy niya. Ako rin. Alam ko yung amoy na yan. And it was at that moment that I knew I was effed up. Yung amoy na maasim na hindi mo maintindihan na bulok was from his wristwatch. Oh, is M is G. The smell was incredibly vomit-worthy. I could imagine anong pawis at pinaghalo-halong bakterya ang naninirahan sa wristwatch ni Kuya. Yan yung wristwatch na para po sa mga manonood at nakikinig sa amin. Kung gusto nyo po ng some explanation or visualization on how that smells. Yung kunwari nag-basketball ka o nag-gym ka, yep. After nun, yung sobrang tagaktak yung pawis mo. Yep. Yung dito, yung gitna ng ano nyo, ito. Ano tawag dito? Hindi ko alam yung gitna ng arm nyo. Yung pag diba, finold nyo, yung sa fold the ng opposite arm side of your elbow. Yeah, yun. Ganunin nyo. Use your middle finger and then tapos di ba may lalabas na mga itim? Sabihin, libag yan, libag. Kaya, amuyin nyo po yun. Yung amoy nun, times 10. Times 10. Yeah, kasi, it's what? It's a mixture of dead skin cells, bad skin oil, sweat, dust, bacteria from that. Lahat talaga halo-halo. So, talagang ganun yung amoy. And, I myself am a watch enthusiast. May collection ako ng watches. And, hindi ko sinasabi na ganyan ako. Pero, may mga moments na talagang kailangan mong ma-realize as a watch enthusiast na kailangan mong linisin yung watches mo every single time you wear them. Kasi, even though wala pang amoy yan, just because, let's say, hindi mo naman sinusuot masyado. Yeah. Pero kasi nag-accumulate nga yung dead skin cells, yung bacteria, and whatever, sa wrist straps ng watch. And even just dun sa ilalim. Siyempre, may mga notches yan na maliliit. Di siyempre, lahat ng dumi sumisiksik dun. So, imagine kung nagko-commute ka pa or ginagamit mo pag nag-workout, yung mga Apple Watch users dyan, di ba? So, lahat ng dumi talagang sumisiksik dun. Talagang, I get it. May kilala tayo. Kaibigan natin dati. Ganda ng relo niya. Maganda yung relo niya. Casio pa. Tapos kulay blue yung face. Tapos silver yung labas.
Aba, nung sinabi niya sa akin, ay, Steven, oh, I'm sorry. Can we just stand here for a while? Nasa mall kami. Sabi, Uh-huh. oh, what's the problem? Sabi ko, I need to adjust my watch. It's late 1 hour. Okay. Sige. Okay, tapos tinanggal niyang ganun. Tapos, how do I adjust this? Sabi ko, bakit? What's the problem? Yung yung ano tawag doon? Yung nuts daw. Oo. Yung pang ganun. Yep. Hindi yun daw ma-up. Sabi ko, ha? Hindi mo up? Tapos nung binigay niya sa akin, parang may naramdaman ako na soft, mushy, mahaba pa naman yung kuko ko. Masa-masa. Oo. Mahaba pa yung kuko ko that time. Sinungkit ko yung nuts, tapos pagkaangat kong ganun, wow, mushy. Diba? Oo. Nung nag-accumulate Diba? doon, kaya hindi umiikot yung Yummy. nuts. Ay, naku. for watch enthusiasts out there, make sure to clean your watches. Always. Diba? Yun nga, aanhin mo ang Casio kung gano'n ako kadumi, diba? Ako nga, itong Apple Watch ko, I've had this since 2022. Nakailang pa, talagang pawisin din kasi ako, obviously, I'm a big guy. So, talagang, pag napapansin ko na may accumulation na ng dumi under the strap, yung talagang kahit anong kuskus mo, hindi mo na matanggal. Ano na yun parang nag-mark na talaga yung skin cells. Palit yan. Palit ng watch strap yan. Wala akong pakialam. Kasi, kadiri Hindi mo pwedeng... Buti nga may mga watch strap ngayon na Apple Watch na yung washable. Oo, Pwede mo or kaya i-dishwashing mo or whatever. Isama mo sa laundry. Yeah. Kaya ako, mas prefer ko pa rin talaga yung leather watch strap. Kasi yung leather nag-absorb tapos parang depends on the leather that they use. Pero may pagka-antimicrobial din. Hindi naman nakahawak sa handrail Well, ang layo nakahawak sa ladder, ang layo na naaamoy niya ganun. Naamoy na. Tapos nung dumaan, ayun! Ito yung mga solusyon na pwede nating ibigay kay Mick. Isa is do some mouth breathing. Pagpahingahin mo muna yung ilong mo. Naawakan mo. Or face mask. Hindi pa rin po nawawala ang COVID for good. So, yun na lang yung gawin mong excuse. Ba't ka naka-face mask? Kasi, I'm still afraid of COVID, ganyan. Yeah. Pero yun pala, nagtatago ka lang sa mga amoy. Ano na lang, para kay Mick directly. Nakikiamoy ka na nga lang. Nagre-reklamo ka pa. Mag-grab ka kung mayaman ka. Or bumili ka ng sarili mong sasakyan. Ayaw mo makaamoy ng libag, sige. Yun yan. May napanood akong ganyang video. Sabi nung inakusahan siya yung babae, inakusahan siya nung katabi yung lalaki. Sabi, "Hay, ate, ang baho na utot mo." Ganun. Tapos, sumagot pa yung babae na, imbis na mag-sorry, excuse me, sumagot pa siya na, "Ikaw nga, nakikiamoy ka na nga lang May utot bang mabango?" Ganun. Umahimik ka dyan. Singhutin mo. Ganun. Mga pilosopo talaga Oo. Para naman dun kay kuya na nagmamayari ng wristwatch. Naligo ka na ba? Siya ba o yung relo niya? Parehas. Parehas. Nagsama na sila. Gusto maligo. Kung hindi siya, kung Apple Watch, yes, definitely pwede mong isabay sa ligo. Pero, hindi yan. Pwede mo hugasan. Tanggalin mo yung strap, hugasan mo. Or yun nga, palitan mo yung watch strap. Nakita ko yung isang araw naliligo na sa pawis nag-axe pa. Nope. Never do that. Sabi ko nga sa sarili ko, ano to top up ng pabango? Our second question comes from Jake, who is from Antipolo, Rizal. At actually, hindi na to question Nagsishare na lang po sila ng kababuyan. Perwisyo. Perwisyo sa At ito na nga ang kababuyan na ikikwento ni Jake. Ang sabi niya, "Hi, Crumb Society. Every morning, I take the jeep from Antipolo going to Tikling." Alam ko yung rutang yun para po sa mga taga Rizal, yung pasigsag po yun pababa.
And one rainy morning, sobrang sikip ng jeep. Ayun, Tapos teka, imagine yung nyo, tikling yan ba yung ano? Yan ba yung pag sa gabi walang ilaw, tas zigzag? meron na ngayon. Dati wala. Dati wala eh. Kasi natatandaan ko, Ah. meron akong niligawan tapos nagpahatid sa bahay sa Antipolo, sa tikling. Walang ilaw. Walang ilaw. Anong oras na yun? Alas 12 ng madaling araw. Sabi niya ka, sobrang sikip ng jeep. O, tas umuulan pa. O, imagine nyo na lang, nakababayang trapal ng jeep. Mhm. Diba? Talagang, ayan, sabi niya nga, halos dikit-dikit na kaming lahat. At first, may naamoy akong parang basang aso, which I thought was understandable dahil umuulan. Okay? Pero habang tumatagal, lalong lumalakas yung amoy. It smelled like a combination of bulok na itlog, pawis, and something I couldn't even identify. So I started looking around, trying to figure out where it was coming from. Then habang umaandar yung jeep, biglang binuksan ng passenger beside me yung backpack niya. And that's when I saw it. A container of boiled eggs. I thought, sabi niya, okay, mystery solved. Pero hindi pala ordinaryong boiled eggs yun. Because it's balut. At hindi lang isa. 6 na piraso. 6 pieces of balut inside a small, closed container inside a cramped, humid jeepney. At that point, hindi na commute ang ginagawa namin. Chemical warfare na. Yup. Kasi fermented na yung balut eh. Oo. Tapos diba na untog yung balot eh. Yup. Nag-leak na yung sabaw. Yup. Pero the weird thing was, when Kuya finally got off a tikling, nandun pa rin yung amoy. So apparently the balut was innocent. Until now, I still don't know kung saan talaga nanggaling yung smell. Ang alam ko lang that time is pag may nagbukas ulit ng backpack sa jeep, automatic na akong bababa kahit hindi pa naman ako nasa destination. Smart. Very smart. May ganyan minsan sa jeep. Lalo na, sabi nga nila, tuwing umuulan. Kasi alam nyo naman yung atmosphere ng jeep, di ba? Pag umulan, tapos biglang iinit, tapos nakababa yung wala siyang ventilation. Yep, diba? Hindi naman air condition ng jeep. So, alam mo na yung humidity and everything. Pero pag naglinger yung amoy, alam mo nang may something. Nandun siya. Hindi mo lang alam kung ano. Sa UB Express nga eh. Alam niyo ba, bawal na po ngayon ang kumain ng Jollibee hamburger. Sa UB Express. Hindi na pwede? Oo. Hindi na. Kasi alam mo naman yung amoy nun, di ba? Parang, okay, masarap siya. Pero pag nagtatagal yung amoy dun sa loob ng UV. Nagkukulob, yeah. Even na yung dating, parang maasim na hindi yung maintindihan. Yep. So, pwede ka lang mag-drinks. Yung mga, sabihin natin, milk tea, nakasil, gano'n. Pwede yan sa loob. Ayun yung jeep, open na. Kahit pa paano di ba? Wala namang pintuan yun. Pero ito, naamoy niya pa. Yeah. Kaya yun. Anyway, ang solusyon na bibigay namin sa'yo is, now we learn how to use our nose. Searching is finding, sabi nga nila. Kaya, yep. Okay. And then, sabi nga natin, meron tayong kasabihan. Ito na, mga bata pa tayo, alam na natin to eh. Yung sinasabi sa'yo na, uy, bakit ganito? Tapos sasabihin sa'yo, tandaan, malapit ang bibig sa iyong ilong. Sabihin kita. So, baka naman na naamoy mo lang yung sarili mo, nakakalimutan mag-toothbrush, ganyan. Yup. Para po sa mga tao na merong tonsil stones. You know that, right? Halitosis, yes. Ganyan. Huwag mo sisihin yung balot. Diba? Inosente na nga namatay yung sisi. Sisisihin mo yung balot. Meron ata tayong pa-survey. Aha. Hindi yung mawawala. Hindi mawawala. So, pa-survey natin. Okay. Ito na ang ating pa-survey. Kung papipiliin ka, ano ang mas gusto mong maamoy? A. Nanay mong nagpiprito ng vegan longganisa. Sarap. Ang vegan longganisa yung maalat, diba?
Kasi yung Pampanga longganisa yung matamis-tamis. Ah, Yun naman. calling the Pampanga's attention. best. Pwede po, please po. Sponsor. Baka 4 na naman. beses na po kayong nababanggit dito. Nagpampangas best kami kahapon to sinong sarap-sarap. And B, tsuhin mong kumain ng vegan longganisa at tumigay. Ay, patay tayo. Ang lakas pa naman ang amoy nun. Yung galing sa talagang naglilinger yung amoy niyan eh. Honestly, guilty ako dito minsan. Good luck. Yeah, Good to you. Pili na po kayo sa ating survey. Make sure to send it to ano yung natin, yung link natin. tinyurl.com/send to snap or pwede nyo rin po yung i-message or i-text sa amin. Ano yung Make number? sure kapag Malay ko. tapos kung mahanap naman yung number, remember, meron kaming fee. Every time you text, sisingil kami ng 5 pesos. Hindi, Kasi per 65. ratio. 65! Oo. 65 per text kasi namemeruitsyo kayo. At dalawang kababayan na naman natin ang bumulusok ang estado ng pamumuhay dahil sa walang puknat nating pamemeruitsyo publiko. Anyway, that's it for our episode today. Make sure to subscribe and follow our YouTube channel, Crumb Society, for more fun conversations. And I want to give a shout out sa makulit ko na estudyante si Dane. Lagi sinasabi, Sir, batiin mo naman ako dun sa sa podcast. O yan, nabati na Ito na, binati na kita. Pero nagpapabati siya sa simulada. Siya daw, wala kong banggitin. Wala. Mahal yung spot na yun. Dito ka sa dulo. At least nabanggit ka pa rin, di ba? Tsaka, natulungan mo pa kami kasi pinanood mo yung buong video. Kami yung buong episode, di ba? Nakatulong ka. So, Dane, magpakabait ka. Make sure you're also following us on Spotify and Apple Podcasts, and don't forget to give us a thumbs up over there as well. I'm Miguel, and this is Studio Crumb, and we'll see you again next time. Bye-bye! Bye! Matutong maligo! Matutong maligo!